Yung mga nakakaalam ko, yung mga engineer, alam nila yan. Kaya siyempre, pag nag-iba na yan, eh wala ka namang titulo, may titulo bang bumibili ng mga condo unit. Hindi kagaya ng bumili ka ng land, ng lupa, ikaw magpatayo, nasa iyo title. O pag ayun, winasak na, tapos ka dyan. Wala na rin yung millions mo. Kaya mas maganda pa, advice nila, bumili kayo ng lupa, kayo yung mag-design ng ano nyo. At least yan, habang tumatagal yung panahon, nade-develop yung lugar, tumataas yung value ng ano mo. Tama, di ba, sister? Ibig sabihin, pag 40 years, gigibay na yun. Ibig sabihin, bumilang ka ng 40, mabilis lang eh. Oo nga, nagulat ako, tanda ko na kasi puro mga graduate yung dalawa kong anak. Puro mga nagtapos na ng pag-aaral. Ibig sabihin, ang bilis na ng panahon. Parang kailan lang, ang liit pa nila. Ngayon, wala na. Ibig sabihin, wala na. Pati nga yung buho ko, nawala na rin eh. Mga kapatid, yun ang ibig pa, itatuloy po natin. 2:16, 1 John 2:16. Sapagkat ang lahat ng nanga sa sanglibutan, lahat po yan, lahat. Masamang pita ng laman, masamang pita ng mata, at mga kapaluran sa buhay ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas. Magbibigay po ako ng katunayan na, halimbawa po, ito, real talk lang. Sabi ng iba, huwag mo na sabi, pero totoo naman kasi, di ba, minsan ang mga tao, pag nasa kalakasan pa, yung yung tinatawag na last, Tagalogin ko na lang, kaya lang medyo masagwa. Wag na, last. Di ba? Kapag ang tao, nag-edad na ng 70 or 80, nawawala na po yan, last na yan. Nagiging impotent na. Ibig sabihin niyan, lumilipas yan eh. Kahit nga po yung babae, pag menopausal age na, menopause ka na. Ibig sabihin, wala ka ng dalaw. O wala na, hindi ka na magkakaroon ng anak. Kahit na gustuhin mo man, wala na. Lumilipas na eh. Diba? Pati yung tinatawag na teenage. Pag 13 ka, teen. Hanggang 19 lang po yan. Kasi pag nag-20 ka na, hindi ka na teenager. Tama? Kasi may stage yan. Natatapos yan. Hindi yan nananatili magpakailanman. Kung tawagin yan, cycle. Tama mo ba? Ibig sabihin, cycle lang yan. Pag lumagpas ka na sa cycle na yan, nag-iiba na. Hindi mo na nananatili. Sabi niya, at ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon. Pati yung masamang pita, lumilipas yan. Dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. O ano ho yung gusto nyo? Yung magpakailanman o yung lumilipas? Ang sabi ho rin ni Apostol Juan, ang gumagawaan niya ng kalooban ng Diyos, nananahan magpakailanman. Mas maganda pala yung ano ni Melchamo. Kasi forever, meron palang forever. Ano po yung forever? Yung gumagawa ng kalooban ng Diyos, nananahan magpakailanman. Tuloy po natin. We are advised not to love this world and all the things that in this world. Bakit? Kasi lahat po yung temporal eh. Ang totoo nga, pati nga yung mga models, tinan nyo sa Bibo, every year. Minsan nga, sa isang year, nagiging dalawa yung lumalabas na puro bago eh. No? In love ka sa X200. Mamaya-maya, meron na naman lalabas na another model na updated na version. Diba? Ibig sabihin, every tumataas yung nag-upgrade yung eh. Akala mo yan, di mamaya-maya, may bago na naman na unit. Bro, wala na pala yung natin, meron na palang updated version. So, ibig sabihin kapag nandiyan kasi hindi ka napapatira ng pagkauhaw. You want more. Hindi ka napapatira ng pagkakauhaw. Lalo na kung medyo inggitero ka. Meron siya nun, dapat ako meron din. Meron siya nun, dapat ako meron din. Di ba? Ibig sabihin wala. Malalas pag ganyan. Hindi totoo kasi kumbaga sa gagawin mo yung lahat eh.
Kahit na nagkabaon-baon ka na sa utang, para maging updated lang yung version mo. Kung ganon. Kasi karamihan ng tao, ganyan eh. Sabi nga nung isa nakausap ko, dito lang ko nakakita sa Pilipinas, tambay lang pero ang cellphone, iPhone 15. Pro pa. Pero tambay lang yan. Oo. Paano niya na-afford yun? Diba? Tuloy po natin yung pagbasa. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon, huwag natin masyadong mahalin ang mga bagay na nandito sa sanlibutan. No? Sapagkat lahat po yan ay lumilipas. Kung hindi yan, sabi, yung iset natin yung ating affection sa mga bagay na nasa itaas. Kasi po yun yung mga bagay na nasa itaas, yan po yung walang hanggan. Wala po yung katapusan. Tinan po natin in Colossians chapter 2, 1 and 2. Ito po ang nakasulat. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Ipopos ko lang po pagbasa, real talk. Alam mo ninyo, lalo na po yung mga taong nasa trabaho. Araw-araw po yan nasa trabaho from Monday to Saturday. Minsan nga po, pati Sunday. Di ba may mga ibang mga pati Sunday, talaga nagtatrabaho. Hindi nyo ma-expect na isipin nila yun eh. Minsan nga, ang nasa isip nyo, naku, teka, meron naman akong sasagutin para yung mga anak ko nasa call center. May sasagutin na naman ako. Yung calls ang hinahabol nila, yung mga receiving calls na galing sa ibang bansa. So, parang hindi nila maisisigit sa pag-iisip nila yun dahil nasa work sila. Ito po sa ganitong paraan po, nase-set natin yung ating mind sa mga bagay na nasa itaas. Minsan pa po, hindi pa po napipili ng kapatid, ng ibang kapatid na dito po makipagsamba sa atin. Kasi kung totoo po yun, bakit po ang daming bakante upuan? Ilan po yung bakante natin upuan? Minsan nga po, nakakapanibugo. Sa laman, ha? Bakit nung concert ni Blackpink? Kasi nag-bouncer ako na sa Blackpink eh, Philippine Arena. Puno lahat ng seats. Almost 74,000 ang bumili lahat ng ticket. Alam nyo, pinakamahal na ticket yung SBIP. Pag sinabing SBIP, malapit na nguyo dito sa nag-perform. No? Siguro ang ticket po nila 36,000. Parang nang bumili ng second hand na motor. Ganun mo yung pero bakit na-afford nila? Na ang concert po, tumatagal po ng 2 oras. So pagkatapos ng 2 oras, wala na yung 36,000 mo. Samantalang ang Panginoon nag-o-offer ng eternal life. Eternal life po ino-offer ng Panginoon. Minsan 2 oras lang ang pagkakatipong pagsamba. Hindi naman po mahalaga, hindi po mahaba. Pero minsan may nalilate pa. Pasensya na po kasi dami po. May nalilate pa. Tapos, minsan naman po, may ayaw pang dumalo. Mas pinipili pa, mas pinaprioritize pa ang ibang bagay. Rather than, sa 1 linggo, 1 beses lang po yan. Hindi naman lagi eh. Diba? Ang pagkakatipong pagsamba. Pero sa 1 beses na po yan, nandiyan po yung utos. Alalahanin ng Panginoon yung kanyang kamatayan sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura at katas ng ubas. Once a week lang po yan. Chapter 20, verse 7, patuloy ng Book of Acts. Pati nga po yung pag-aabulay tuwing unang araw ng Sanlinggo, once a week din po. Tama mo ba? Pero mas napipili pa ho ng ibang i-give up. Kasi mas mahalaga yung napili nila. Kasi totoo naman yan, di ba? Kasi kung mas mahalaga sa'yo to, nandito ka. Real talk. Masakit pero mayroon pang sinungaling tayong, di ba? Kaya sabi po, kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin niyo ang mga bagay na nasa itaas. At totoo, tuwing araw lang ng una sa linggo natin naiisip yan kasi dito talaga, focus tayo sa Panginoon eh. Pero alam niyo, pag nasa trabaho kayo, lalo na kung nag-i-enjoy kayo sa trabaho nyo, at hindi kayo ma-istorbo sa trabaho nyo, siyempre na doon sa work yung trabaho nyo. From Monday to Saturday. Tama ho ba?